Ayan mga kababayan, isa na namang video footage ang inilabas ni Attorney Levito Baligod na nagdidiskarga ng mga maleta mula sa chopper at dinadala sa mga sasakyan, mga kababayan. Napag-alaman natin at nakita natin sa mga nakaraan, mga kababayan, na mayroon pang inilabas si Attorney Baligod na nagbibilang po sila ng mga maleta rin na siguro ito ay i-deliver din sa mga kinauukulan, mga kababayan. Sasabihin na naman ng mga hindi naniniwala rito, mangilan-ilan lang naman ang hindi naniniwala rito, sasabihin nila AI daw yan. Alam nyo kung talagang AI yan, dapat lalong imbestigahan. Opo. Bakit? Mantakin mong pinasasama nila ang imahe ng ating pamahalaan. O dapat lalong imbestigahan yan kasi nga, para nang sa ganon ay mapatunayan na yan ay kasinungalingan, hindi totoo, AI lang yan, lalong dapat pagtuunan ng pansin. Lalong dapat imbestigahan yan para mapatunayan at maipakulong itong mga nagsisinungaling na naglalabas ng ganitong mga video para malinis nila ang pangalan ng mga tumanggap na nasa gobyerno, mga kababayan. Kaya dapat lalong imbestigahan yan. Pero kapag walang ginawa tungkol sa bagay na ito, na nagdi-deliver sila, nagdidiskarga ng mga maleta, yan, video na yan nagbibilang sila ng mga maleta na i-deliver, walang ginawa, hindi inimbestigahan, lumalabas mga kababayan, totoo po ito. Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Long time no see mga kababayan. At ngayon lang tayo nakapag-vlog ulit. Oo, alam nyo kasi marami po tayong ginagawa. Katulad ng paglalakad dahil sa napakataas na po ng presyo ng petrolyo. Sa halip na tayo ay sumakay sa mga pampasaherong sasakyan, ay naglalakad na lang tayo mga kababayan dahil hindi na po maawat ang presyo ng petrolyo mga kababayan. Kapag sila po ay nagtaas, ora mismo mabilis pa sa alas 4, ang lalaki ng mga itinataas ng presyo ng langis, pero pag sila ay magbababa na, o kaya sabi nga dun sa balita, kahit daw meron na tayong access para makadaan sa pagkukunan ng langis, hindi pa rin anya bababa ang presyo ng langis mga kababayan. Kaya sabi ko nga po, pagtaas ng presyo ng langis, napakabilis. Ora mismo, nagtataas kaagad sila. Pero pagka ang pag-uusapan ay pagpababa na ng presyo ng langis, mga kababayan, ayaw nilang ibaba. Ganyan po ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Kaya alam nyo mga kababayan, apektado po lahat ng uri, klase ng bilihin na yung mga pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan, ng mga mamamayan, apektado po lahat mga kababayan. Lahat ay nagsisitaasan na po. Opo. Isipin nyo, kami po kasi ay nagpaayos ng aming kariton, mga kababayan. Kaya sa ngayon po ay naglalakad-lakad. Naglalakad-lakad. Nagko-commute lang po muna tayo. Isipin nyo yung pinagpagawan po namin sabi, magkano po yung ganito? Ganito po. Tumaas po kasi nagtaas po ng presyo ng pintura.
Isipin niyo pintura, anong kinalaman ng pintura doon sa krudo, mga kababayan? Pero sabi nga, lahat talaga, lahat, ultimo lahat ng pangangailangan, lalo na yung mga pangunahin, bigas, ano pa, ang napakaimportante, mga pangulam natin, yan lahat tumataas po at pati blood pressure po ay tumataas, mga kababayan. Lalo na yun. Lalong mabilis ang pagtaas ng blood pressure kapag ganito po ang nangyayari sa ating bansa na hindi na po mapigilan, aabot na po ata ng 170 pesos ang presyo ng langis at o ng krudo, mga kababayan. Hindi natin alam kung kailan ito. May pag-asa pa kaya ito na bumaba, mga kababayan, at bumalik sa dati? Malabang malabo na po ito. Malabo na po ito, mga kababayan. Mas matindi pa po, sabi nga ng iba, mas matindi pa po yung nararanasan natin ngayon kaysa noong COVID-19, mga kababayan. Noon kasi, mga kababayan, yung presyo ng bilihin, hindi naman gaanong tumaas dahil sa walang makalabas po eh. Yung iba pa nga po ay nagbabaan ng presyo eh. Palugi na, mga kababayan, para lang may maibenta po sila kahit na sa mababang presyo. Ito ang pinagkaiba nito, mga kababayan ha. Noong panahon ng pandemya, COVID-19 kung tawagin, lahat ng mga uri ng bilihin, klase ng mga pangunahing pangangailangan ng tao na mabibili mo sa merkado, mga kababayan, ay nagbagsakan ng presyo. Opo, nagbagsakan ng presyo. Pero ngayon, mga kababayan, eto, tingnan nyo to ha, hindi naman tayo binomba, ultimo lebentador o watusi na sumabog sa atin ay wala. Hindi tayo na sharpnail man lang ng mga nangyayaring digmaan doon sa Middle East, mga kababayan. Pero napakalaki ng epekto sa atin at tayo pa ang pinaka-kauna-unahin. Ano ba yan? Tayo pa po ang pinakakauna-unahan na nagdeklara ng state of emergency, mga kababayan. Na para bagang tayo ang binira ng isang napakalaking missile o isang pampasabog, kaya tayo nagdeklara ng state of emergency, mga kababayan. Ngayon, mga kababayan, ito ngayon ang sinasabi ng ating mga kababayan ngayon. Hindi naman yata tayo binomba. Wala pang nangyayaring pag-atake sa atin. Subalit, yung mga pangunahin na pangangailangan natin, sobrang nagtaasan na po ng presyo, mga kababayan. Paano na lang, sabi nga nila, paano na lang kung tayo na po mismo ang nasa gitna ng digmaan at tayo na po ang binobomba? Baka yung presyo ng bilihin hindi na tayo makabili dahil sa taas, mga kababayan. Wala pang nangyayari niyan ha, wala pang bumabagsak na ultimo rebentador sa atin ha, wala pa niyan. Hindi natin alam kung paano ang gagawin ng ating gobyerno para nang sa ganun kahit paano naman meron silang ginagawang mga paraan naman, mga kababayan. Hindi naman natin menos ang kakayahan ng ating pamahalaan, lalo na yung mga nangunguna, namumuno sa bawat sangay ng gobyerno. Gumagawa naman po sila ng paraan. Kaya lang, parang kulang, mga kababayan. Kulang. Kahit ano pa ang gawin nila, mga kababayan,
ganito pa rin ang nararanasan natin, yung lalong-lalo na po ito, yung pagtaas ng presyo ng petrolyo, hindi po mapigilan mga kababayan. Parang hindi nila makontrol mga kababayan. Bakit po kaya? Hindi kaya kumikita sila rito kaya hinahayaan nila na pataas ng pataas ang presyo ng langis mga kababayan? Hindi po kaya ganon? Sabi nga ni Senator Rodante Marcoleta, 3 billion araw-araw. Isipin mo yung 3 billion araw-araw ang kinikita ng mga oil companies mga kababayan. Hindi pa dapat magtaas ng presyo ng langis, itinataas na kahit mayroon pang mga tawag dito, mayroon pang mga stock, yung mga dati pa mga kababayan. Isipin nyo yan. Pero hindi naman po yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kababayan. Hindi yan. Oo. Meron tayong pag-uusapan ngayon. Itong naglabas na naman Naglabas na naman, babalik tayo. Baka akala nyo dahil sa nangyayari ngayon mga kababayan na pagtaas ng presyo ng langis ay malilimutan na ng mga kababayan natin. Yung nangyaring nakawan sa Kaban ng Bayan sa flood control scandal mga kababayan o flood control scam, hindi po natin malilimutan yan. Kasi po mga kababayan, kaya nagkanda leche-leche ang bayan natin dahil sa ginawang pananamantala, panglilimas, pagnanakaw sa Kaban ng Bayan mga kababayan. Ang totoo kung yung pera lang na yun, kung yung pera lang na yun ay maibalik sa pamahalaan o sa gobyerno, yung halos trilyon mga kababayan na pera ng bayan ay maibalik. Alam nyo kahit tumaas pa yung presyo ng langis, meron tayong gagamitin na pondo kasi isipin mo, halos trilyon yan mga kababayan na ninakaw sa tanghaling tapat mga kababayan. Lantaran po, harap-harapan po na ninakaw yan. Kahit na nakamasid tayo mga kababayan ay ginawa yung pagnanakaw na yan, kung maibalik lang lahat po yan, hindi tayo ganito. Hindi tayo siguro gaanong maapektuhan nitong pagtaas ng presyo ng petrolyo kasi may pera tayong gagamitin Kaso nga lang mga kababayan, ang nangyayari po ngayon, sila-sila na lang ang nakikinabang, lalo na po itong mga undersecretary na binabanggit nitong mga witness, yung mga engineers na yan, sila na lang nakikinabang, lalo na itong mga binabanggit nilang matataas na opisyalis ng ating gobyerno na tumanggap di umano ng mali-maletang pera mga kababayan. Kaya nga po, nung nakaraan, itong mga 18 Marines, naglabas po si Attorney Levi Baligod ng mga litrato, ng mga larawan, ng pag-deliver ng mali-maletang pera. Alam nyo mga kababayan, noong nagsalita si Attorney Baligod doon sa Saganang Mamamayan, tiniyak niya. Sinabi niya doon na hindi lang larawan ang mailalabas nila, kundi meron pang mga video talaga. Kasi nga po, yung mga inilabas nilang larawan, nagmula yun sa mga video, sa mga cellphone ng mga sundalo o dating sundalo na nag-deliver ng mali-maletang pera sa mga matataas na opisyalis ng gobyerno, mga kababayan. Noong nakaraang araw, naglabas ng maleta na binibilang. Binibilang yung mga maletang i-deliver, mga kababayan. Hindi yan AI, Totoo yan. Hindi AI generated po yan. Baka sabihin na naman AI generated yan, mga kababayan.
Kaya walang nangyayari. Laging ang palusot ay AI daw. Eh bakit hindi mo imbestigahan kahit AI nga yan eh? Dapat mo pa rin imbestigahan dahil sa para mapatunayan na AI yan at maipakita sa taong bayan, oy, AI yan, nagsisinungaling kayo. Kung talagang AI nga yan, eh dapat talagang imbestigahan yan mga kababayan. Eh ngayon, mga kababayan, eto na naman. Naglabas na naman si Attorney Levito Baligod ng isang video na naman na nagdidiskarga ng mga maleta doon sa eroplano o doon sa chopper at dinadala sa mga sasakyan, mga kababayan. Alam nyo, itong attorney ito, mga kababayan, hindi naman maglalabas ng mga ganyan na wala namang kinalaman sa kaso ng sinasabi o akusasyon ng mga 18 dating sundalo sa mga matataas na opisyalis ng gobyerno, mga kababayan. Hindi gagawa-gawa yan o hindi gagawa yan ng kwento-kwento lang o maglalabas lang ng propaganda. Kasi nga po, kapag naglabas siya ng kasinungalingan katulad niyan, ng video na yan na mapapanood ninyo, mga kababayan, eh lalo silang malalagay sa kahihiyan at mananagot sila sa batas. Siyempre, hahabulin sila ng batas, mga kababayan. Eh pero, bakit sa kabila po ng mga ganitong inilalabas ng mga dating sundalo, larawan, video, lahat-lahat na, inilabas na, ayaw pa rin nilang imbestigan ang tungkol sa bagay na ito. Napaghahalata tuloy, mga kababayan, na may katotohanan ito sapagkat mayroong pinagtatakpan itong mga, hindi naman lahat pero ilan sa mga nasa sangay ng gobyerno, ahensya ng gobyerno, na may karapatang mag-imbestiga tungkol sa bagay na ito, mga kababayan, hindi po ba? Kasi kung nakakita ka ng ganyan at gusto mo talaga ng katarungan, katotohanan, katwiran, paiimbestigan mo yan. Mga kababayan, hindi po ba ganon? Pero wala tayong naririnig, wala tayong nakikita, sabi noon, patatawag. Anong petsa na, mga kababayan? Ginagawa nilang sangkalan itong nangyayaring digmaan at nakikialam pa sila sa US kay Donald Trump. Laging binabanggit nitong chairman ng BRC si Donald Trump. Hindi niya asikasuhin ang bansa niya, hindi niya asikasuhin ang problema sa flood control bago makialam sa mga problema sa ibang bansa. Alam nyo na po kung sino yung tinutukoy ko, mga kababayan, hindi ko na sasabihin ang pangalan, pero si Senator Ping Lacson yan po, mga kababayan. Gusto kong ipapanood sa inyo ito Ito. Gusto kong makita ninyo itong inilabas ni Attorney Levito Baligod na bagong video. Ito Panoorin natin na sabay-sabay. Ayan Mga kababayan, maikli lang yung video kasi nga po gagamitin po nila yung ebidensya sa tamang forum, ilalabas po nila yan. Hindi naman pwede na ipalabas mo na lahat yan kasi kumbaga wala nang thrill, wala nang pagdating doon sa korte o kung saan man na magkakaroon ng investigasyon. Alam na namin yan. Napanood na namin yan Kaya hindi pa ako kinukumpleto yan, mga kababayan. Pero kahit na ganito lang kaliliit ito, mga kababayan, yan ang katunayan na yung sinasabi ng 18 sundalo na sila po di umano ay nag-deliver ng mali-maletang pera sa mga kinauukulan, lalo na sa mga nasa matataas na ahensya ng gobyerno, ay may katotohanan. Bakit may katotohanan? May video po Meron silang resibo
Meron silang ipapakitang katunayan na meron nga po silang ginawang pag-deliver. Eto, nagdidiskarga nga po sila eh. Mga kababayan, gusto nilang burayin ito eh. Gusto nilang ibaon sa limot ng mga kababayan natin ang tungkol sa bagay nito. Ay pero mga kababayan, hindi natin malilimutan ito kahit ano pa ang mangyari, kahit ano pang gera ang dumating, kahit ano pang impeachment ang gagawin nila. Isa pa ito mga kababayan. Grabe na ang taas ng presyo ng petrolyo pero impeachment pa rin ang nasa utak nila at impeachment pa rin ang kanilang inaatupag. Salin pa rin ang kanilang mga pinag-aaksayahan ng kanilang mga panahon, mga kababayan. Salit, di gito yung tao. Naghihirap na po yung mga kababayan natin dahil sa napakatinding pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ito pa rin ang kanilang pinag-aaksayan ng mga panahon nila. Impeachment, salin, salit kiday. Alam nyo mga kababayan, nakakapanghinayang, talaga namang hindi lang yung presyo ng petrolyo tataas, lalo na tataas talaga ang blood pressure natin mga kababayan. Sino naman ang hindi mag-high blood niyan? Sa nangyayari ngayon mga kababayan, ultimo LPG 1,500 na. Mga kababayan, ang presyo ng LPG ngayon. May balita na yung langis, crudo, aabot na yan ng 170 per liter, mga kababayan. Ano na po ang mangyayari ngayon? Yung mga tsuper natin, namamasada, yung mga tricycle driver, yung mga, mabuti kayo, yung mga mayayaman, lalo na yung mga nangulimbat ng pera sa kaban ng bayan, sitting pretty lang kayo, kukuya-kuya-kuy lang kayo kahit pa siguro umabot ng 200 ang presyo ng langis, wala kayong problema. Kasi nga, meron kayong perang gagamitin dahil sa mga ninakaw nyo sa kaban ng bayan. Paano yung mga napakaraming Pilipino na naaapektuhan tungkol dito sa pagtaas ng presyo ng petrolyo? Isip-isip naman po, sana magkaroon ng konsensya itong mga ito. At ito namang mga oil companies na ito, mga kababayan, sinasamantala naman ang pagkakataon. Gusto naman nilang kumita ng limpak-nimpak na salapi kahit hindi pa dapat magtaas ng presyo, sinasamantala naman nilang magtaas. At kung ang pag-uusapan ay pagpapababa na, ayaw nilang magbaba ng presyo, mga kababayan. Yan ang sinasabi natin. Kaya nagkandaleche-leche na po eh. Simula po noon, nung pumutok itong nakawan sa pondo ng bayan, mga kababayan, eto na, nagkaleche-leche na po yung bansa natin. Wala na yatang magandang patutunguhan nito. Sa bagay, hindi natin masisisi dahil sa nakalagay naman po talaga yan, nakasulat na po yan eh. Hindi na po bubuti ang mundong ito, mga kababayan. Sana man lang, mga kababayan, kahit papaano, kaya nga po may nailagay na mga mamumuno, mangunguna, para sila naman po, kahit papaano, makapag-isip naman. Yung mga epektibong pamamaraan para sa ganon, kahit papaano, malunasan naman, mabigyan ng kahit na hindi naman talagang malulunasan kaagad-agad yan pero kahit papaano, maipakita sa ating mga kababayan na gumagawa sila ng paraan, mapagaan man lang ng konti ang pinapasan na hirap, pagdurusa ng ating mga kababayan. Opo, sana ganun. Alam nyo mga kababayan, sabi ko nga po kanina, kung maibalik lang lahat ng pera na yan, halos 1 trilyon,
Kahit siguro sabihin na nating tumaas pa ang presyo ng bilihin, lalo na yung petrolyo, kayang-kaya pa natin. Isipin mo, halos trilyon yan na dapat sana pinakikinabangan ng mga Pilipino, ng mga mamamayang Pilipino, pero ilan lang ang nakikinabang dito at kinuha pa nila ito. Ninakaw pa nila ito harap-harapan sa atin, mga kababayan. Kaya dapat talaga gawan ng paraan para mapanagot ang mga sangkot may kinalaman sa napakalaking nakawang ito, mga kababayan. Bueno, hanggang dito na lamang muna ang aming maibabahagi po sa inyo sa araw na ito. Muli po ang inyong lingkod, Just Vlog, nagsasabi po sa inyong lahat, nasaan man po kayo, ano man po ang inyong ginagawa, lagi po kayong mag-iingat.